Napansin ba ninyo mula po nang maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 at 12 naman nakarating siya sa The Hague, Netherlands. Mahigit ng isang buwan ngayon. Pero kakaunti yung talagang malalapit kay Duterte na sumunod o nagpunta ron para magbigay ng moral support. Ang nakita lang in public na nagpunta ron ay si Robin Padilla, si Harry Roque naman hindi mo malaman kung saan galing, parang kabuting bigla na lang lumutang, matagal lang hinahanap ng Pilipinas dahil sa kanyang mga kaso rito at problema, biglang nawala, yun pala nagpunta ron para mag-apply ng asylum. So iba naman yon. Si Secretary Bebot Bello, isa yan sa nakita nagpunta ron. Maliban kay Sara Duterte at saka yung common law wife na si Hanilet at yung anak na si Katie. Pero yung malalaking politiko, sabihin ko hindi yung malalapit sa kanyang politiko, bakit kaya wala? Si Bato de la Rosa hindi pa nagpunta. Si Senador Bongo hindi rin nagpunta. Yung iba pang mga maingay, sina Vic Rodriguez, sina Marcoleta, sina Lambino, sino pa bang mga na hindi na basta yung kanilang kandidato sa PDP laban. 'Di ba? Kung tutuusin, kung talagang ganong katindi ang kanilang malasakit kay Duterte, dapat nun after na mahulit, dinala doon, sinundan nila bilang moral support o nagpunta. Isang buwan na wala Ano bang nangyari? Ang plano ba nila after election? O talagang hindi nila susundan? Okay? Ako, nagtatanong lang po ako, bakit di nagpakita sa magitan po ng personal na pagtatravel at puntahan si Duterte para madalaw nila at makausap nila yung mga politiko, mga abogado at mga malalapit sa kanya na totoo. Nandito sila sa Pilipinas at dito sila nag-iingay. Dahil ba sa mag-i-eleksyon? O dahil ba alam nilang bumagsak na si Duterte dahil nakakulong na? Wala nang magagawa sa mga political na galawan sa bansa, kung halimbawa rally o pag-oorganisa ng mga tao para suportahan sila. Nawala na kasi sa ayaw at sa gusto nyo, sa aking personal na opinion, pag may mga rally ang kailang grupo at dumating si Duterte, saka lang merong audience na kahit pa paano nakikita na mayroong tao. Pero nung mawala si Duterte at magwala si Duterte sa rally, wala na Nilalangaw talaga yung mga political rally nila. So, ibig sabihin, si Duterte lang, talaga, si Digong Duterte lang, ang sinusundan at tinahanap ng tao. Yung kanyang mga kandidatong senador at iba pa, walang epekto, walang dating, hindi nahanap ng tao. Tapos ngayon, kasi ako naniwala, pag talagang totoo kang kakampi, kaibigan at may malasakit, hindi mo patatagalin ng isang buwan. Sa loob ng 30 araw, matitiis mong hindi sundan. Alam mo, sa mga kaibigang abogado at politiko, barya lang naman yung pamasahe papunta ng Netherlands kung tutuusin. 100,000 piso balikan ka na, meron ka pang meron ka pang bayad na sa hotel no. O sabi natin 100,000, $1,000, o di ba? One way, mga ganon. Barya lang yun sa kanila. Pero bakit mabibilang mo lang sa kamay ang mga nagpunta ron? At yun lang talagang first family o pamilya nila. Yung iba wala. Nasaan kayo? Baka nagkakagamitan lang. Nagtatanong lang. Baka may ingay lang kayo at nagagamit lang kayo at ginagamit lang nyo ang mga Duterte noong ito ay malaya pa. Ngayon na kontrolado na ng ICC na alam nyo hindi na makakapag-rally, hindi na makakapag-organisa, parang nawawala na yung mga taong yan. Ano inyong masasabi? O kayo mismo mga DDS, ano inyong masasabi dyan? Ramdam ba ninyo na yung talaga nagmamalasakit sa kanya ay nagpunta ng Europe, nagpunta ng Daig para magdumalaw man lang? After 1 month. Ayun. Kahit na kayo mga Marcos loyalists at Marcos supporters, ano inyong tingin dito? Please comment and react sa mga bagay na ating pinag-uusapan. Okay? Sige. Sunod na pag-usapan po natin, dahil nga po sa papalapit ng eleksyon, muli ko pong pinapalaala dahil ang layunin ng aking mga channel ay makapagbigay tayo ng dagdag na kaalaman
lalo sa eleksyon, yung karapatan po nating mga botante, huwag natin pong kakalimutan yan. Huwag kayong pagamit, huwag kayong pabayad, pasintabi na po. Huwag din kayong basta-basta na lang maglalagay ng kandidatong hindi nyo inaral. Baka manalo. Yung mga taong hindi kayo masyadong kontento at sigurado, pagsisisihan po nyo yan. Ilagay po natin yung sa tingin natin ay mayroong sapat na kakayanan. Marami mga abogado dyan, certified public accountant, CPA, mga ekonomista, kung kinakailangan doktor, okay lang po yan. Pero yung iba, sintabi na, hindi ko nilalahat. Kung artista at artista rin, huwag na tayo magsisi. Huwag na kayo bumoto ng artista para hindi magsisi. Hindi ko nilalahat, pero may mga kandidato talaga. Sikat lang, pero kulang sa kaalaman. Sikat lang, pero kulang din sa accomplishment. Dahil sila po ay mga dati ng senador. Maglagay na tayo ng merong mataas na prinsipyo, mataas na kaalaman. Dahil ang senador ay isang national na posisyon sa ating bansa. Pag naging senador sila at may mga international treaty na pinapasok ang Malacanang, ang presidente, sila ang magra-ratify niyan. Kung hindi naman alam ang international law o international na usapin, paano na siya magra-ratify? Paano siya pipirma ng pabor o hindi sa pinararatify ng Malacanang sa senador kung hindi kabisado yung mga national at international issue? Kasi trabaho ng Senado na i-ratify ang lahat ng mga pinapasok na malaking agreement ng Office of the President sa iba't ibang bansa sa mundo. Ang Senado po isa yun sa kanilang obligasyon. Kaya kailangan may kaalaman, may kakayanan kung ano po ang dapat gawin bilang isang mataas na mambabatas or Senado. Senador ng Republika ng Pilipinas. Ayun yun Okay? So, any comment, reaksyon, malaya po kayo. Pero huwag kayong mag-alala, huwag kayong makukulitan sa akin. Dahil sinasabi ko, kayo po'y mayroong exclusive na karapatan at kakaalaman kung sinong iboboto nyo. Ayaw ko pong mag-endorso ng kandidato, ayaw ko na magbanggit ng kandidato, dahil baka mamaya yung nagustuhan ko, ayaw din ninyo, masisipan nyo ako. Aralin lang natin. Pero ako nagpapakatotoo lang. Until now, hirap din po ako. Hindi pa nga nakakalima hanggang ngayon Naamin ko. Hindi pa nga ako nakakalimang kandidato until now. Hindi ko sigurado kung makakaya ko yung 12. Kasi sa totoo lang, nireview ko na lahat. Kung hindi man lahat, majority na kasi mahigit na 60 yung kandidato Nagdududa ako sa iba, kaya nga, inaamin ko, hindi pa ako nakakalima ng aking napipili. So ako naman, hindi ko naman ilalagay lahat yung 12. Dahil wala akong mapiling 12 ngayon nga lang, 3 linggo na lang, eleksyon na Lilima pa lang napipili ko. Yung isa nga parang alanganin pa ako. Napakahirap. Hindi ho tayo basta-basta padalos-dalos. Kailangan piliin natin dahil nakataya ang kinabukasan ng ating bansa, ng ating mga anak, magiging apo, at ang kabataang Pilipino. Yun po yun. Hindi yung overnight lang kaligayahan or madalian lang na kaligayahan dahil naiboto nyo. Tapos pagkatapos ng eleksyon, magsisisi na kayo. Pinakamahirap magsisi kasi hindi ko natin ibabalik yan. 6 na taon ang inyong ihahalal pag pinagsisihan nyo at mali dahil sa kulang sa pagsusuri at pag-aaral. So, bigyan natin ng panahon kung paano reviewin. Nagpapadala naman ang COMELEC ng listahan ng lahat ng kandidato. Meron pong lahat ng kandidato, pangalan ng kandidato, ipapadala ng COMELEC sa lahat ng mga butanteng Pilipino sa buong bansa bago mag-eleksyon. Kaya meron tayong basihan kung makakapili tayong mabuti. Gawin po natin yon. Please like and share ng video ito.